Okay, meron pa tayong isang sasagutin na comment. Delay na ako, 1 month ago na siya, pero I hope makahelp pa rin ito. Paano if hindi pa na-turn over yung unit? Kakasimula pa lang, may demand letter pa din ba yun? Okay. I assume na pre-selling siguro itong tinutukoy ni ma'am. Kasi hindi pa daw na turn over sa kanya. Kasi po ang process ng housing loan, di ba po, magda-down payment po kayo, reservation or down payment, then magkakaroon po yan ng equity. It's either 1 year to pay, 2 years to pay. Then after po nung payment nyo ng equity, mag-aantay po kayo na mabuo na yung bahay kasi gagawin pa lang po yun, kaya po siya pre-selling. Ibig sabihin, hindi pa nakatayo yung property mo. Pagka natapos mo pa lang yung equity, dun pa lang sisimulang gawin. So mag-aantay po kayo ng usually 3 years to 5 years bago maka-move in. So medyo matagal lang po talaga ang pre-selling, no? Talagang antay-antay po talaga yan. Ngayon, kung naitayo na po yun, doon na pwedeng process ng housing loan. It's either mamimili po kayo kung bank loan or Pag-ibig housing loan. So, kayo po magde-decide niyan, tapos si broker or agent ninyo yung magpa-process ng buong proseso para ma-housing loan niyo po siya. Ganun. Tama ba ako? Kasi ang aking knowledge naman is based din dun sa mga friend ko na nag-housing loan ng pre-selling. Kasi po yung housing loan ko, galing po yun kay acquired asset. Kay Pag-ibig po ako rekta nabili ng aking property. Pero yun po ay standard na procedure ng pagbili ng pre-selling kasi po nag-agent din ang nanay ko dati. Lagi akong naisasama sa mga training at saka sa mga tripping. So, ganun po nila ina-explain yun. So, after reservation, summary na lang. After reservation, down payment, then equity, then saka mag-move in, then kapag ka na-approve, it's either banking or housing loan ni Pag-ibig, saka pa lang mag-turn over or makaka-tira doon sa property. So, yun siguro yung tinatopic ni ma'am. Paano kung kakasimula pa lang nga niya, equity pa lang, may demand letter pa din ba yun? I think ma'am, mas strict sila kapag kasi, let's say sa real estate ka or dun sa agent broker, mas strict sila kapag ka hindi ka nakabayad ng equity. Kasi, ano po yun ma'am, parang pina-final mo yung pinakakabuuan ng equity. Paano ko ba siya explain? Parang ganun po siya eh. Anong tawag ba dun? Basta meron ka pong kailangan i-google para ma-push through yung bahay na itatayo. Kumbaga wala pa pong bahay na nakatayo, kailangan mo pa lang yung equity. Tapos meron naman pong ibang scenario na meron ng ready for occupancy. Yung kabaga, gawa na yung bahay, pero kailangan mo pa rin mag-equity para mag-process yung housing loan. Kumbaga may bahay na nakatayo. So may mga iba-iba po yun, pero kapag ready for occupancy, mas mataas na yung equity mo kasi hindi mo na kailangan mag-antay ng ilang taon kasi pa-process na pag natapos yung equity. Depende, it varies po kasi talaga. Pero doon sa topic natin na kung may demand letter pa din ba yun, usually, wala pong demand letter yon kasi wala pa po kayong permahan na nangyayari doon na si bank loan na yung magbabayad nung kay bank loan na na-transfer na yung papers mo kay bank loan or kay Pag-ibig housing loan. Kasi kapag na-transfer na po yun, amortization na yung babayaran ninyo. Wala na po kay real estate yung pinaka-papers nyo or yung property. Ang nakakabili na po nun yung bank or si Pag-ibig housing loan. So, property na po yun nila. Kaya kung magkakaroon po kayo ng mispayment, sila na po ang hahabol sa inyo. It's either si bank, remata. Ganun ba ang tawag kapag sa bank? Hindi ko pa po na-try eh. Tapos kapag kay Pag-ibig naman po, i-foreclose. Parang yun ang tamang tawag, both bank or Pag-ibig fund. Pag-ibig fund, housing loan niya, is foreclose. So, ganun po yung alam ko na proseso. Ngayon, hindi naman po ako expert. Yun naman po is opinion ko lang, own knowledge ko lang. Ngayon, pwede nyo po yun i-confirm sa agent or broker na kausap ninyo or doon sa mismong real estate na kausap ninyo or kay Pag-ibig or any bank na pinag-housingan loan nyo po. Pero, mas okay po sana kung mababayaran natin kasi sayang naman po yung pangarap. Yun po, sana naka-help.